So, erabtob po mga kapatid. At magpapatuloy po tayo dito po sa libro ni Job. At medyo madami po tayo na mapapag-aralan dito po sa libro po na ito. At ito po ay hanggang chapter 42. At isa sa mga libro na maaring pwede po nating sabihin, 'di ba, na parang napakahirap na na pag-aralan, yung ganun. Parang hindi mo lalong-lalo na kapag yung mga may mga pagkakataon, 'di ba, na tayo din ay nagkakaroon, 'di ba, ng mga pagsubok, yung mga ganun, ng mga problema, ng mga testings, ay maaring pwede po nating ma-identify, 'di ba, yung atin pong mga sarili sa kung ano po yung nangyari or yung nararamdaman nitong si Job. Napakatindi po ng pagsubok na kanya pong naranasan, sapagkat doon po sa napag-aralan natin last week ay alam mo yung mga reports, hindi pa natatapos yung isa, tapos meron na namang isa, hindi pa natatapos magsalita yung isa na nagre-report dito po kay Job, meron na namang isa. At hindi lang siya basta pagsubok, 'di ba, na madali lang natanggapin nitong si Job, pero makikita po natin na ang lahat nang meron siya maliban doon po sa kanyang asawa na natira ay nawala lahat sa kanya. At ipagpapatuloy po natin dito po sa chapter 2. Sapagkat binanggit po dito itong chapter 1 at saka chapter 2, parang napakahirap niyang napakahirap ng kalagayan nitong si Job, ipinakilala po siya sa atin na okay yung buhay niya, maayos yung buhay niya, nananalangin siya para sa kanyang mga anak. At nakita po natin na nakalulugod, 'di ba, yung kanyang buhay sa Panginoon, At dito sa chapter 2, sabi dito, muling humarap kay Yahweh ang mga anak ng Diyos at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang. So dito pa lang ay makikita po natin na wala naman talagang ibang pwedeng gawin si Satan kung hindi paratangan yung mga anak ng Diyos. At isa sa mga makikita po natin dito dito sa account po na ito, or dito sa pinag-aaralan po natin, na upon testing, upon yung alam mo yon, yung pinayagan, pinahintulutan itong si Satan na mag-cause ng problema, ng testing dito po kay Job, upon doing his things, noong nagawa na niya yung mga dapat niyang gawin dito sa buhay po ni Job upang siya po ay subukin, umaalis siya, 'di ba? Inaalisan na niya. Alam mo 'yan, yung parang wala siyang pakialam kung ano yung nangyari na, hindi niya binabantayan, basta ginawa lang niya yung lahat ng pwede niyang gawin para itong si Job ay takwil niya, 'di ba, yung Panginoon. Tapos umaalis na siya, pumupunta na siya ulit sa ibang mga mga prospect niya, yung mga ratangan niya. Ganun po yung kanyang ginagawa. At makikita po natin na isa sa mga ginawa nitong si Satan na pagsubok dito po kay Job ay yung 'di ba dito sa kanyang mga
Tignan natin, saan bang version? Eto, hindi verse 18 ng chapter 1. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating namang isa na nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay. Kung titignan po natin yung mga report, 'di ba, na pumunta po or natanggap nitong si Job, ay ito po yung isa sa mga pinaka matindi siguro na hindi natin alam kung ano po yung kanyang naging reaction sa bagay po na yon, pero yung alam mo yon, yung bigla na lang, sabi dito, 'di ba, na bigla na lang hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. So saan nang galing yung hangin, 'di ba? Alam natin na ito po ay isa sa mga pamamaraan po ni Satan upang subukin nga itong si Job, no? So sabi dito sa chapter 2, tinanong ni Yahweh si Satanas, ang tagapagparatang, saan ka nanggaling? Saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagpabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. Sabi dito, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. So kung titignan natin, upon inflicting yung mga problema na kanya pong ginawa kay Job, yung binabanggit ko po kanina, iniiwan na niya, no? At pumupunta siya ulit doon sa kung saan siyang location, no? Paikot-ikot lang siya kung saan siya makakahanap, 'di ba, ng kanyang ng kanyang opportunity upang subukin. And take note na makikita po natin dito na lahat ng kanyang gagawin ay kumukuha pa siya, 'di ba, ng pahintulot sa Diyos or sa Panginoon, no? Kung titignan natin ito, mga kapatid, 'di ba? Parang kapag kasi may mga problema na, 'di ba, yung tao, or kapag nagdadaan na siya, 'di ba, sa mga pagsubok, may mga instances na saka lang siya nakikipag-battle, 'di ba, kay Satan, 'di ba? May mga ganun na mga ginagawa minsan ng mga tao na alam mo yun, yung parang deliverance na ginagawa, yung in Jesus name, 'di ba, yung mga ganun, talagang grabe pa yung diin nila para paalisin itong si Satan sa tingin nila. Si Satan nag-i-stay siya doon sa situation, nag-i-stay siya doon sa tao. Pero dito makikita po natin, 'di ba, na hindi yun yung kanyang ginagawa. Upon inflicting yung mga problema dito po kay Job, maalis na siya, lumilipat na siya, 'di ba, ng kanyang location, at paikot-ikot lang siya, 'di ba? Sabi dito, nagpapabalik-balik at naglilibot ako sa buong daigdig. So bago pa lang mangyari, yung sinasabi, minsan yung mga deliverance minsan, 'di ba, na yung mga ginagawa minsan, deliverance para kanino? 'Di ba? Sino yung dinideliver? Dinideliver ba yung tao, or minsan kinakas out si Satan, no? Parang ang lakas-lakas ng tao, 'di ba, para i-cast out itong si Satan, makikita po natin dito na hindi po ganoon ang nangyari or ginawa nitong si Job, no? Sabi dito, verse 3, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Alam mo yun, kung may pagmamalaki man, 'di ba, na ginagawa ang Diyos, ay dahil ang katauhan po nitong si Job ay sadyang nakakamangha, Sabi dito, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin,
umiiwas sa masasamang gawain, umiiwas sa masasamang gawain. So, ito yung, alam mo yun, yung wala siyang katulad, sabi ni Yahweh, kay Satan. Alam niya yung, yung character, alam niya yung nangyayari, 'di ba? Dito po kay Job. Mabuti siyang tao, sabi dito, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain. Tatlong bagay yung makikita po natin dito na ginagawa nitong si Job. Hinimok mo akong pinsalain siya kahit walang sapat na dahilan, subalit nananatili pa rin siyang tapat sa akin. Sabi ni Yahweh. So kahit ano po yung nangyari, grabe lang talaga yung response nitong si Job sa lahat nang nangyari sa buhay niya, at batid ito ng Panginoon. Verse 4, sumagot si Satanas, kahit anong bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin ninyong saktan ang kanyang katawan at sigurado akong susumpain niya kayo ng harapan. So hindi nag-give up itong si Satan doon po sa kanyang hangarin na gawin yung lahat ng sa tingin niya ay magpapabagsak dito po kay Job, no. So sabi niya, kung hindi nadaan sa mga wala sa kanya, 'di ba? Kung hindi nadaan sa kanyang mga property, kung hindi nadaan sa kanyang relationship, sa kanyang mga anak, baka sa mismong sarili niyang katawan, doon siya babagsak. At sabi dito verse 6, sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Gawin mo ang lahat gawin mo, sabi dito, ang gusto mong gawin sa kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. So pinermit itong si Satan na gawin lahat ng kanyang nais gawin dito po kay Job, pero ang kabilin-bilinan po sa kanya ay huwag niyang papatayin. Huwag mo lamang siyang papatayin. Yun po yung kanyang command kay Satan. At hindi alam ito ni Job. Hindi niya alam na may mga ganitong mga pag-uusap. Hindi niya alam na command ng Lord na hindi siya papatayin dito kay Satan. Verse 7, kaya't umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Yung isang sugat na nga lang, 'di ba mga kapatid, napaka sakit na nito. Pero itong nangyari po kay Job, isang kagalang-galang na tao, isang matuwid sa Panginoon, kilala sa kanyang community. At ito po yung nangyari sa kanya, Sabi dito, tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Ito yung napakahirap na na pwedeng maranasan, 'di ba, ng isang tao, yung magkaroon ng ganitong klase ng karamdaman. Kasi kung sugat, syempre mangangamoy yan. Hindi lang siya basta masakit, kundi talagang may may ibang amoy, 'di ba? So hindi ka po pwedeng makihalubilo sa iba, lalong-lalo na doon sa community. At ito po yung nangyari kay Job. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat, So papaano ito, 'di ba? I don't know kung nakakita na po kayo ng mga case na nakatulad po nito. Sa parang may napanood ako dati sa Kapuso Mo, Jessica Soho, na bata naman 'yun na may ganitong klase ng problema, at sa itsura pa lang, 'di ba, ng bata po na 'yun ay talagang masakit yung kanyang nararamdaman, makate, 'di ba? Masakit at hindi mo alam kung saan ka lulugar, lalong-lalo na
itong kay Job ay buo talaga, no, buong katawan niya mula ulo hanggang talampakan, no. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Itong asawa niya, mga kapatid, ay nawala din lahat sa kanya, 'di ba? Napakahirap na na mararamdaman ng isang ina, lalong-lalo na, 'di ba, yung mawalan din ng kanyang mga anak, no? Hindi lang si Job ang nawalan, kundi pati rin itong kanyang asawa, no? Nawala din lahat sa kanya, yung kanyang mga pinakamamahal, 'di ba, na mga anak, yung lahat ng sa kabuhayan po nila. At ito, yung kanyang asawa ay nagkasakit pa ng matindi na katulad po nito. Ang kaibahan lamang nilang mag-asawa, itong si Job, sa lahat ng mga nangyari, 'di ba, sa buhay niya, ay nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Samantalang itong kanyang asawa hindi po 'yon yung naging response niya sa mga nangyari sa kanila, at kung titignan natin, ganyan naman talaga yung dalawang faces ng tao kahit sa kapanahunan po na ito, no. Yung iba nakakaunawa at nakakaintindi na ang mga pagsubok, 'di ba, sa buhay na ito ay hindi magtatagal. Ang mga pagsubok na mga testing, 'di ba, sa buhay na ito ay batid, 'di ba, ng Panginoon, at hindi ito yung nagiging dahilan upang i-curse nila or talikuran, 'di ba, yung Panginoon. Kasi 'di ba, sa ating mga mananampalataya na naiintindihan po natin, 'di ba, mga kapatid, na ang suffering ay dun kasi makikita, 'di ba, yung lalong tumitibay at lalong napapalapit yung isang tao sa Panginoon, lalong-lalo na kapag wala na talaga siyang ibang malapitan maliban sa Diyos. Doon mas lalong lumalapit, 'di ba, yung kanyang relasyon sa Panginoon, no, through suffering, no? Through pains. At naiintindihan po natin 'yon, maging sa ating pong mga sariling mga katawan, na kapag may pain na nararamdaman, nagbibigay po ito ng mensahe, 'di ba, na may problema doon sa area na 'yon, no? Katulad ko po, no, na napapansin ko na parang ilang araw nang sumasakit yung ulo ko. Parang hindi natatanggal yung sakit niya, lagi na lang siyang masakit. Hindi ko alam kung bakit, no? At kanina lang naisip ko, parang sabi ko, parang hindi yata ako umiinom pala ng enough. Kung kakain ako, alam mo, parang hindi nga yata ako umiinom, sabi ko, biglang naisip ko 'yon, kasi parang yung kape ko lang yung aking yung aking tubig. sabi ko hindi nga pala ako umiinom, 'di ba, ng sapat. So may pain, may signal siya, nagsisignal yung katawan na may problema, may kulang, may kulang, no, sa body, no. So napakaganda po ng pain, no, kung titignan po natin, no, kasi ito yung alam mo yun, kung sa ating katawan lang nagsisignal ito, sinasabi niya sa brain, may problema, kaya kaya ganun yung nararamdaman, no. At kahit naman sa spiritual na buhay natin, 'di ba, alam mo yun, yung pain, ito yung nag-aano sa atin, nagsisignal sa tao, or nagsisignal sa isang mananampalataya, 'di ba, na alam mo yun, wala lang talagang ibang kakapitan maliban sa Diyos. Kasi yung pain sa buhay na ito ay bunga, 'di ba, ng kasalanan, bunga ng fall, bunga ng alam mo yon, bunga ng lahat ng pagsalansang, 'di ba, sa Panginoon.
kasalanan, no? Bunga ng kasalanan. Kaya nagkaroon, 'di ba, ng suffering. Naintindihan natin hindi lang tao yung may suffering, pati yung mundo, 'di ba, na kinagagalawan po natin. Nagsuffer din siya. No, itong mundo kasi kaya nga nagkaroon ng kamatayan, 'di ba? Kaya kung titignan natin yung paligid po natin, kahit yung mga puno may kamatayan din. 'Di ba, yung mga hayop may kamatayan din. Bunga po ito, 'di ba, ng kasalanan ng tao, at dito sa mundong kanyang kinagagalawan, 'di ba, ay hindi po talaga ito, lagi po natin itong sinasabi, hindi po ito pabuti, no? Kasi na-contaminate ng kasalanan ang mundo po na ito, no? So yung pain, napakaganda po ng no, marami pong mga tao yung may klase pala ng sakit na ganon, 'di ba? Yung ketong na alam mo yun, ang problema doon ay hindi niya nararamdaman yung pain. So kahit kahit maipit siya, kahit masunog, 'di ba, yung kanyang katawan, kaya nadideform po sila ay dahil hindi nila nararamdaman, 'di ba, yung pain. Kahit magkaroon sila ng heart attack na that will lead to death, ay hindi po nila yun nararamdaman. Kaya alam mo yun, minsan kasi masakit lang talaga yung pain, 'di ba? At hindi natin maintindihan kung bakit, no? Lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, kapag may mga suffering tayo, 'di ba, na nararamdaman, ay alam mo yun, it is an opportunity na ino-open ng Lord yung platform mo for you to give thanks, 'di ba? Hindi alam mo yun, yung to give thanks sa lahat ng mga circumstances. At nagli-lead po ito sa worship. Laging nagli-lead ito, lalong-lalo sa lahat ng kahit naman sa mga unbeliever, 'di ba, mga kapatid, kapag meron po silang mga pain, nung gera, 'di ba, ang daming mga tumatawag sa Panginoon, yung mga may fear, may mga pain, may mga suffering, Yung iba, pinipili po nila, 'di ba, lumapit sa Panginoon. Yung iba naman, nagre-retaliate, 'di ba, lumalaban sa Panginoon. Nakatulad po nitong asawa nitong si Job. Nawalan din siya. Nawalan ka din, Mrs. Job. 'Di ba, nawalan ka ng anak, nawalan ka ng property, pero at ito yung asawa niya na nakikita niya, itadtad pa ng mga sugat sa katawan. Kaya sinabi niya, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Hirap na siyang makita, 'di ba, yung kanyang asawa na ganito, yung kanyang kalagayan. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Grabe lang. Pero bago natin makita yung response na ito, mga kapatid, 'di ba, ni Job, tignan muna natin kung papaano po siya ipinakilala, 'di ba, ng Diyos bilang taong matuwid. He was a man of prayer, no? Kahit yung kanyang mga anak ay idinudulog niya at ipinapanalangin niya, 'di ba, sa Panginoon, no? Lagi siyang nakatingin, lagi siyang gumagawa, 'di ba, ng mabuti. Sumasamba siya, 'di ba, sa Panginoon. At yung ganitong klase ng response, naiintindihan niya. Sabi niya sa kanyang asawa, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Kasi naiintindihan ni Job kung ano yung nangyayari. Grabe lang talaga kalaki, 'di ba, ng kanyang pananampalataya sa Panginoon, no? Hindi sabi dito, pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos?
No? Maraming ganyang mga tao, gusto nila lagi lang pagpapala, no? Pero pagdating po sa mga pagsubok, inaayawan po nila, 'di ba, ang Diyos, no? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Ay, grabe namang pagdurusa, Job. 'Di ba yung nararanasan, no? Sa kabila ng kanyang paghihirap, kahit gaano man yung nag-ano pa ito, nagmo-mourn pa ito, mga kapatid, ha? Kasi sunod-sunod yung mga nangyari, 'di ba, sa buhay niya, pero never po siya nagsalita ng laban sa Diyos. Ang masamang nangyari kay Job, verse 11, ay nabalitaan ng 3 niyang kaibigan, no? Salamat naman at may mga kaibigan po siya, no? Si Eliphaz na Temaneo, si Bildad na Suhita, at si Sophar na Amita. Sabi dito, nagkasundo silang 3 na dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. So bilang mga kaibigan, ay eto nga, napagkasunduan nila na palakasin itong si Job sa mga pinagdadaanan niya. So normal naman yan, 'di ba, sa mga magkakaibigan na talagang magpalakasan, 'di ba, sa isa't isa. Verse 12, malayo pa sila, nakita na nila si Job. Hindi man nakaupo si Job sa basurahan Bakit pa doon pa sa basurahan? Kasi hindi natin alam kung bakit din niya pinili, tapos meron siyang pinangkakamot, 'di ba, doon po sa kanyang mga sugat, no? Malayo pa sila, nakita na nila si Job, ngunit hindi nila ito nakilala. Dahil nga tad na siya, 'di ba, ng mga sugatan sa katawan. Nang makilala nila ito, hindi nila napigilang umiyak ng malakas. Yung kaibigan mo, 'di ba? Ganito na yung nangyari. Grabe naman yan. Grabe yung kanyang mga pinagdaanan, tapos ngayon, hindi mo pa siya makilala dahil tad na siya ng kanyang sugat sa katawan, no? Ang ginawa nila, pinunit nila ang kanilang mga damit at naglagay ng abo sa ulo dahil sa pagdadalamhati, no? At sabi dito, 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano, sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. So salamat naman, 'di ba, sa mga kaibigan po nitong si Job. Alam mo 'yun, yung wala silang sinabi kay Job. Hindi sila nagsalita for this time, hindi sila nagsalita dahil nga, 'di ba? Hirap na yung kalagayan ng tao. Wala silang po pwedeng sabihin, 'di ba, sa punto po na iyon. 'Di ba, may mga pagkakataon, 'di ba, sa buhay natin na kapag tayo po ay nagdadaan. Dati nung ako po ay nasa hospital, hindi ko na napapakinggan yung mga sinasabi, hindi siya pumapasok sa akin. 'Di ba, yung kahit anong klase ng yung alam mo yon, enough na sa akin yung meron akong kasama. Enough na sa akin yung meron akong katabi. 'Di ba? Enough na sa akin yung alam kong merong nakatingin sa akin, 'di ba? Merong tao na nandyan sa akin. Kaya nga kapag wala po akong kasama sa mga panahon na yun, kasi ang tagal ko rin naman kasing nag-stay, 'di ba, sa hospital. Parang may lacking siya. Yung alam mo yun, yung ang naalala ko, lagi akong nakatanaw sa pintuan at inaantay kung sino yung dumating. Yung alam mo yun, at tuwang-tuwa ako kapag meron akong nakikita, 'di ba, na bumibisita, 'di ba, sa akin. At alam mo yung tagpo na yon, yung kahit yung mga Pilipina na may mga binabantayan, 'di ba? Lagi akong nakasilip dati sa pintuan at naghihintay kung sino yung kahit hindi ko kakilala, kasi tinatawag ko sila. Tinatawag ko kung may mga Pilipinang dadaan, tinatawag ko sila kasi nakikisuyo ako na igiban ako ng tubig dahil hindi ako makalakad ng maayos. Nalalayuan ako sa
sa pagkuha ng tubig dati, ano? At ayoko namang makiusap sa mga nurses na ikuhanan ako kasi 'di ba, ang dami-dami na nilang ginagawa. Tapos feeling ko kasi mas malinis kapag ako yung kukuha, 'di ba, ng iinumin ko o yung mga kababayan ko o yung kapwa ko mga Pilipina. Pero napakasarap ng feeling, mga kapatid, na kapag may mga ganong tagpo, 'di ba, sa buhay ng isang tao, merong tao sa tabi niya. 'Di ba? Merong kang kaibigan sa tabi mo. 'Di ba? Merong kahit hindi siya magsasalita, kasi minsan hindi mo kailangan yung salita eh. 'Di ba? Yung presence lang enough na. 'Di ba? Yung presence lang na, alam mo yun, yung pwedeng hawakan yung kamay mo, pwedeng hawakan yung ulo mo. 'Di ba? Ang laking bagay nun. Ang napakalaking bagay nun dati sa akin, no? Yung alam mo yun, yung ma-feel mo na may touch na nanggagaling sa isang tao, 'di ba, na nakakilala mo. Kasi yung mga nurses, iba yung kanilang iba yung relationship nila sa iyo, 'di ba? Hindi katulad ng iyong mga kaibigan or yung family mo, 'di ba? Or yung mahal mo, 'di ba, sa buhay. Itong mga kaibigan po nitong si Job, itong tatlo po niyang kaibigan, wala silang sinabi. Nandun lang sila, naupo sila, naglagay sila ng abo, 'di ba, sa mga ulo po nila. Sabi dito, dahil sila po ay nagdadalamhati, tapos 7 days and 7 nights silang naupo sa lupa kasama ni Job, no? Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit na ano, sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan, no? Sa part ni Job, malaking bagay 'yon. 'Di ba, na may mga kaibigan po siya na kahit hindi magsalita, yung presence nila nag-i-speak lang talaga, 'di ba? Nang mas more pa. 'Di ba, action speaks louder than words. Marami yung mga masalita pero kulang sa gawa. Meron naman yung katulad po, no, ng mga kaibigan po nitong si Job sa mga panahon po na ito, na alam mo yun, hindi namin kailangan magsalita. Yung presence namin, yung presence ninyo ay enough na, no? Yung presence ninyo ay enough na, no? Sabi dito, pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job, at siguro hanggang dun na lang siguro, mga kapatid, no? Kasi ibang na to, no? Ibang chapter na ito, no, sa chapter 3, no? So hanggang dun lang po yung ating lesson, at pag-aaralan pa po natin bukas yung itong mga daing ni Job sa Panginoon. So erev to